matapos ang tila pananahimik senatorial aspirant at dating senator na si Ping Lacson. Matapang na nagsalita na at walang pagdadalawang isip na sinapol ng katotohanan at kahihiyan. Di man pinangalanan, ngunit datapwat tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga di umano'y ginawang kabulastugan ng administrasyong Marcos kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para mahatulan sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ping Lacson, hinikayat ang Marcos administration huwag talikuran si Duterte. Nanawagan si dating senator at ngayon senatorial candidate Ping Lacson sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nahaharap sa Crimes Against Humanity charges sa International Criminal Court or ICC. Ito ay hindi usapin kung ikaw ay sang-ayon o tutol sa naging pamamalakad ni Duterte. Ito ay usapin ng prinsipyo at pananagutan ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino. Huwag nating isantabi ang obligasyon natin sa kapwa natin mamamayan. Ayon kay Ping Lacson, sa isang pahayag, ipinaalala ni Lacson na ang gobyerno ay may tungkulin hindi lamang bilang isang administrasyon kundi bilang kinatawan ng bawat Pilipino, kabilang na ang mga nahaharap sa kaso sa labas ng bansa. Higit pa sa pagiging dating Pangulo ng ating bansa, sa FPRRD ay isang Pilipino na nahaharap sa pagliliti sa isang international na korte. Hindi dapat makalimot ang ating pamahalaan sa tungkulin nitong magbigay ng suporta sa lahat ng Pilipino kahit pa sa mga napatunayang may sala at nahaharap sa sentensya sa labas ng ating jurisdiction. Pahayag ni Lacson. Binigyang diin din ni Lacson na hindi dapat maging batayan ng politika sa pagbibigay ng proteksyon at tulong ng gobyerno. Giit niya, kung nagagawang tumulong ng gobyerno sa mga Pilipinong nasasangkot sa kaso sa ibang bansa, bakit hindi sa isang kapwa Pilipino na dating naging leader ng bansa? May prinsipyo tayong sinusunod na kahit sinong Pilipino, anuman ang antas ng kanilang pagkakasangkot sa batas, ay karapat-dapat na tumanggap ng legal na tulong at suporta mula sa pamahalaan. O ibig sabihin, if the President of the Philippines will be released by the ICC, ay hindi po tatanggapin ng Pilipinas kasi hindi daw tayo dapat nakikipag-ugnayan sa ICC at wala daw tayong koneksyon sa ICC. So kung magre-request daw ang kampo ni Inday Sara na iuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, it's as if you are cooperating na with the ICC. So ibig bang sabihin nito, dapat na tayong makinig sa ICC? Ano ba talaga? Makikinig tayo o hindi? Hindi, Claire, ang problema lang dito, yung utak mo. Ang problema dito yung utak mo. Unang-una sa lahat, wala kang karapatang buwakan ng shit ka. O napigilan si Pangulong Duterte na umuwi ng Pilipinas dahil Pilipino siya, putang ina ka. Ikaw nga, Pilipina ka blue eyes ka pa. Blue eyes ka, pangu ka naman. Nagpapanggap kang Amerikana, di ka namang Amerikana. Kamukha ka naman ni Gagay. Mukha kang tindera sa palengke. Walang talipapa sa Amerika. Kaya wag ka mag-blandi-blandi ng mata. Hindi pala, mag-blue eyes ha. May binabagayin yung blue eyes. Pag nag-blue eyes ka, siguraduhin mo, magpa-blandi ka na din. Walang hiya ka. Natatandaan ninyo ng panahon ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lockdown ang Pilipinas. Lockdown, ibig sabihin nakakandado, sarado. Walang makakalabas, walang makakapasok. Walang makakapasok na kahit na sinong lahi. Dahil ba kontaminado. Pero kapag OFW, Pilipinong uuwi, may sakit, may ketong, o na matanda yung kinulam, basta uuwi ng Pilipinas dahil Pilipino yan, bubuksan natin yung pintuan natin kasi bahay niya to. Siya ay isang Pilipino kaya dapat umuwi siya dito. Ano tong sinasabi nitong Tolonges na si Claire Castro na hindi pwedeng pauwiin dito si Pangulong Duterte dahil desisyon yan ng ICC. Ang desisyon namin itapon siya ganun ba yun? So inaamin ba ninyo na talagang personal na desisyon nyo na itapon itong si Pangulo? Huling-huli sa sariling bibig itong spokesperson ng spokesperson ng Malacanang yan. So madako naman tayo rito. So move on na tayo sa tatanga-tanga na yan.
Dahil alam naman natin si Claire Castro, wala naman talagang utak yan. Simula nung siya ay naging palamunin na ng gobyerno, pati yata tae ng aso ng Malacanang kakainin nito at sasabihing mabango. Kailangan mapaintindi natin sa tao, mapaintindi natin sa tao na kinidnap talaga si Pangulong Duterte at may mga darating pang mga warrant of arrests doon sa mga talagang akusado. Co-conspirator lang si Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa ang chief of police noong mga panahon na yan, even in Davao. So ngayon, sila yung talagang sangkot dyan at talagang nakafront dyan. Ngayon sila talaga yung tatargetin dyan after netong kay Pangulong Duterte. So malalaman natin ngayon, dito kung mapapapayag natin ang lahat ng mga partido na mali yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, at least pag lumabas yung mga warrant na yan sa Interpol po, targets na yan, wala pang red notice. Wala pang red notice. Naglulundag ng mga hayop. Pag dumating yan, at least alam natin, napag-usapan na natin sa Senado ang due process, lalabas yung warrant of arrest, isa-serve natin sa dito sa tao, tapos yung tao iaapila yan, or tayo dadalhin natin yung tao sa local court at doon natin pag-uusapan kung siya ba ay dapat ipadala doon o hindi, extradition treaty. Di ba? So importante ito kasi baka akala nyo nagaan lang si Amy Marcos dito, naghuhukay lang siya para sumikat. Kasama na yun. Wag nating iboto si Amy Marcos dahil enough na kahit anong mangyari dito sa hearing na to, one Marcos is enough. Para i-expose ang lahat ng kagaguhan ng mga Marcos na yan. Walang matinong Marcos. Magalit ng lahat ng Marcos sa Pilipinas kung gusto nilang magalit, pero sa ginawa nitong mga Marcos na to, mula pa sa tatay, sa nanay, hanggang sa mga kapatid, hanggang ngayon, sa ginagawa nilang kahayupan sa bayang Pilipinas, wala na dapat Marcos ang manalo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Dyan sa Ilocos, bahala sila dyan. Gusto nila lumubog sila dyan dahil puros mga kengkoy. Dahil puros mga kengkoy mga yan, bahala sila. Ito, pakinggan natin itong balitang to. Sir Amy Marcos tungkol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang pagdinig at may mga naungkat pang impormasyon. Nasa frontline ng balitang niyan, si Mayan Los Baños. Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung tsura. Papayag ang Senado na ganyan. Di ba? Papayag ang Senado na ganyan. Chis Escudero, papayag ka, ginagawa kayong tanga nitong gobyerno na to. Sa Congress ba pwede to? Pinapupunta pa naman tayo dyan sa Congress. Itong mga vloggers, kasama yung mga vloggers. Nakasubpina na. Gawin kaya natin yan. Putang ina, sigurado kulong kami kinaumagahan. Kami pa mga ordinaryong nilalang na kahit na papaano may naitutulong sa ekonomiya. Sigurado kung di kami aatin, sibak kami kulong. Samantalang itong mga to, puta, pasahod ng bayan. Maraming tanong ang mga Pilipino, tas yung mga pasahod ng mga Pilipino, puta, hindi mo matanong itong mga kupal na ito. Nasaan ang hustisya dyan? Akala, di ba mahilig kayo magpa-interview, Jean Pajardo? Napakahilig mo magpa-interview, di ba? Ikaw, Tore, napakahilig mo magpa-interview. Ikaw, Marbil, di ba? Tang ina nyo, gusto nyo nasa ano kayo lagi, di ba? Gusto nyo nasa TV kayo lagi nagsasalita kayo. Eto na, pagkakataon nyo, puta, ina nyo. Para sana patunayan sa buong mundo kung gaano na lang ka-ordinaryo ang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas, na nagpasweldo tayo ng mga tao na magsisinungaling lang sa atin. Hindi ba? So nasa na? Natakot? Takot na? Takot? Bakit kayo takot? Kung wala kayong tinatago, ba't kayo matatakot? Kung bakit, di ba yan na sinasabi nyo, itong mga vlogger, ang tatapang nyo tatapang ng mga vlogger, tapos pagdating dito, hindi naman magsisisipot. Dito kayo magyabang. Ayan tinapatawag kayo sa Senado. Bakit kayo magtatago sa palda ni Claire Castro at saka ni Bersamin? Sinabi na nga ng presidente na umatin kayo lahat. Ba't hindi kayo nagsisiatin? It is, sabi nga nila di ba si Boying ang laging nagsasabi niyan? Flight is a sign of guilt. Anong ginagawa nyo ngayon? Hindi ba umaalis kayo? Hindi kayo nagpunta rito? So ibig sabihin, lumayas na kayo. Flight is a sign of guilt, di ba? Silence is a sign of guilt. Nasan kayo ngayon? Bakit ayaw nyong pumunta rito para magpatuloy pa yung kasinungalingan nyo? Sanay na sanay naman kayo magsinungaling so ngayon, wala rin pala kayo. Puros lang kayo yabang. Sinisita nyo yung mga vlogger Vlogger na nga lang kami, maliliit na tao lang kami. Natatakot kami sa mga congressman na may natural.
Ito ngang mga to, mga general na, mga coronel general at mga star general, natatakot pa. Kami pa kaya ng mga vlogger? Dito ako, diyan ako humahanga, kanila Paduano, kanila Barbers, kanila Abante. Diyan ako sa kanila, nabibilib. Lumalabas, mas may bayag pa itong mga nasa Tricom. Oo, kasi at saka sa Quadcom, mantakin mo lahat, kahit general, pinakukulong ng mga yan. Pag di umaten, kahit sino pa yan, si Harry Roque nga, nagtatago pa rin hanggang ngayon, dahil dyan etong mga senador, asan na? Nga. So ano na ngayon? Nasaan na ngayon yung tapang na itong mga patay gutom sa interview? Para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po, malungkot yung Pilipino. Una nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na nila padadaluhin ang mga cabinet secretary dahil nasagot naman na raw ang lahat ng tanong sa unang pagdinig, sabay giit ulit ng executive privilege. Pero kinontra yan ng kapatid ng Pangulo. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. Yes, kasi bakit ka magtatago? Ang yabang mo, Tore. Ang yabang mo, Marbil. Jean Pajardo, sinungaling ka naman, di ba? Sana magpunta ka dito. Ngayon, pagka, kayabang-yabang ninyo, demand-demanda na naman kayo ng sedition. Pero pag para na sa bayan, yung pinag-uusapan, alam nyo, ang lakas ng loob nyong mag-file ng sedition sa mga normal na mga vlogger. Pero yung pagtatraidor nyo sa bayan, ano ang tawag dyan? Yung pagiging traidor, di ba mayroon ding meron ding kaso yan, yung treachery na yan. Ano bang tawag sa kaso na yan? Kapag ikay nag-traidor sa bayang Pilipinas, dapat pinupugutan ka ng ulo, dapat ganun hindi ba? So, ibig sabihin, ayaw nyong humarap dyan, ayaw nyong matanong, alam nyo na mali kayo. Inaamin nyo na ba na mali kayo? Ganito na lang, mag-presko na lang kayo. Jean Pajardo, total, mahilig ka namang mag-presko Sabi mo, ito pong presko na to ay kasagutan kay Aimee. Hindi na po kami aatin dyan. Kasi po, kami po ay lumabag sa batas. Hindi po namin sinunod yung batas natin sa Pilipinas na dapat dumaan sa due process itong si Pangulong Duterte. Kami po ay napag-utusan lamang ng mga bossing namin. Sino bang boss namin? Si Marbil. Ngayon si Marbil magsasalita din. Sinong nag-utos sa akin? Si SILG. Siyempre si SILG magsasalita din. Sino nag-utos sa akin? Yung kuya ko. Sa DOJ. Si kuya DOJ. Sino nag-utos sa iyo? Nag-utos sa akin. Si Bantag. Hindi, umamin na lang kayo. Umamin na lang kayo. So, sabihin nyo na, hindi, kami talaga may kasalanan dyan. Ganun na lang, para hindi na namin kayo i-expect dito, tapos na boxing. Ang hihilig nyo, di ba? Nasa na kayo ngayon? Umatras sa mga dila? Biglang tago na, tago. Paano yan? So, kung halimbawa, hindi kayo atin ulit sa susunod, isyuhan kayo ng contempt order. Sino manghuhuli sa inyong mga hayop kayo? Huhulihin ba kayo ni Tore? Ipoposes ba ni Tore yung sarili niya? Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Si Senator Bato de la Rosa pinalaga ng pang-iislab ng mga taga-ehekutibo. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Agad namang hiniling ni Senator Bato de la Rosa na ipasabpina ang lahat ng opisyal na gobyerno na absent sa pagdinig para mapaharap sila sa susunod na hearing. Tumalima naman dyan si Senator Aimee Marcos at sinabing agad na ipapadala ang mga sabpina oras na mapirmahan ito ni Senate President Chis Escudero. Kukonsultahin daw muna ni Escudero ang legal department ng Senado bago magdesisyon kung kukonsultahin yung legal department? May ganyan pala. May ganyan palang proseso. Well, kung yan ang proseso, tama lang yan. Dapat sumusunod tayo sa proseso Pero may ganyan palang proseso. Diyan ba sa Congress, pagka nagpapatawag, nagpapasubpina, at saka nagpapa-contempt, dumadaan din kaya sa ganyan, due process yan, na nire-refer muna sa Justice, Committee on Justice, eklabu. Pero kung yan yung proseso, okay lang, wala nang problema. Ipirma ba siya o hindi sa sabpina? Itinuloy pa rin naman ang pagdinig kahit 3 resource persons lang ang dumalo. Dito ay pinresenta ni Senator Aimee ang mga impormasyong nagpapakita umano na nagkaroon ng koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC bago maaresto si Duterte. It's well known that some officials of the DOJ as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government already visited The Hague. Nako, Diyos ko. From the DOJ, already visited The Hague. So, ibig sabihin, sinungaling talaga si Boying Rimulya? Ganun ba yun?
na lagi niyang sinasabi, hindi, di tayo makikipag-coordinate, bla 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 bla. Pero, nagaano na pala yan, na napupunta-punta na yung mga representante nila sa Dahig. O so, anong klaseng ano to? Bakit ganito? Bakit nagsisinungaling yung mga public servant natin? Hindi ba dapat pag sinungaling, tinatanggal na dapat yan? At saka, tama ka dyan, Amy ha. Kahit na mukha kang may tama ka dyan ha. Kasi yun na mismong taga-ICC sa Dahig. Nung na-interview ng mainstream media, anong sabi? Gobyerno mismo natin ang nagsuko kay Pangulong Duterte sa ICC. Ha? Isinuko siya sa ICC. Isinuko ba siya sa Interpol? Hindi. Isinuko siya sa ICC. Isinakay siya sa isang eroplano, idiniretso siya sa ICC. So kanino nakipag-cooperate, coordinate ang gobyerno? Eh di sa ICC. So tayo mismo, nakakahiya nga tayo sa madlang people sa ibang bansa eh. Nakakahiya tayo kasi imaginein mo tayo mismo nagkanuno sa sarili nating kalahi. Samantalang itong Russian na vlogger nandito pa sa Pilipinas hanggang ngayon. At siya ay nandiyan dyan sa may bikutan, natutulog siya ngayon dyan. Oh, hindi pa siya napadideport. Bakit? Kasi may due process. So sa mga banyaga, sa sarili nating bayan, may due process. Yung mismong residente natin, citizen natin, 80 anyos, ibig sabihin 80 years old nang nakatira sa Pilipinas. Dito bumuboto, naging mayor, piskal, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas, pumatay ng mga kriminal, tapos ipinamigay natin. Anong klaseng bayan tayo? Proud pa ba kayo na Pilipino kayo na ganito nangyayari sa atin? And perhaps even met the president of the ICC in Japan. May mga taga-ICC rin daw na nakapasok sa bansa simula pa noong nakaraang taon na humingi pa umano ng proteksyon at transportasyon sa ating gobyerno. Nakahingi rin daw ang ICC ng bank account records ng isang individual, blotter at police records sa Batasan Hills Police Station sa Quezon City. Wala silang jurisdiction, paano silang nakakahingi ng mga ganitong dokumento? Hindi ba nakakatakot yan? Kung halimbawa, isang korte sa ibang bansa pumunta rito sa Pilipinas, tapos bigla na lang magtanong-tanong sa tao, magtanong-tanong sa mga pulis, magtanong-tanong kung kani-kanino. Ano bang tawag natin pag ganon? Wala ka sa jurisdiction mo, ginagawa mo yan, tapos kinukuha mo impormasyon ng mga citizen namin. Ang tawag dyan, espionage. Nag-i-espiya ka na yan. Oo, masama-masama na yan, di ba? Oo, pinaparusahan na dapat ng kahindik-hindik yan. Pero po, Chayan, bakit nangyayari dito yan? Hindi tayo makikipag-cooperate, pero nakakapag-imbestiga sila dito na wala silang jurisdiction. Ibig sabihin, lahat ng nakuha nilang information, considering that they don't have any jurisdiction here in the Philippines, walang basihan lahat yan. Baka mamaya niyan, gawar rekto lang yan.